Matyagang naghihintay si Maureen sa labas ng mall. Hinihintay niya ang nobyong si Max. Mansari kasi nila ngayon. Kaya naisipan niyang sorpresahin ng lalaki para kumain sa labas. 10 buwan na silang magkarelasyon at sa loob nun, wala naman naging problema sa relasyon nilang dalawa. Likas na sweet si Max. Bagay na nagustuhan niya kaya humaling na humaling siya rito. Hindi nagtagal ay natanaw ni Maureen ang nobyo. Hindi niya napigilan na sumilay ang matamis ng ngiti sa labi. Kakaway sana siya sa lalaki para sana kunin ang atensyon nito. Pero biglang napalis ang nakahandang ngiti niya sa labi. Nakita niya na may kasama at kausap itong babae. Nagtatawanan ng dalawa. At sa tingin ni Maureen, ay masaya ang pinag-uusapan nila. Hindi nga siya napansin ng dalawa. Kitang-kita niya kung paanong hinawakan ng babae ang kamay at braso ni Max. Umalsa ang galit niya sa dibdib at halos patakbong sumugod palapit sa dalawa. Walang babalang nangyari. Eksaktong pagkalapit ni Maureen sa nakatalikod na babae, ay hinawakan niya ang buhok nito at pinaikot. Gulat naman sa nangyari si Donna. Hindi siya nakahuma dahil sa sakit na naramdaman niya. Agad naman sumaklolo si Max sa nobya. Maureen, ano ba? Tama na yan. Dapat lang to sa malanding babaeng to. Hindi ba niya alam na may girlfriend ka na para landiin ka pa ng higad na to? Bitiwan mo nga ako. Pwede kitang ireklamo ng physical injury. Wala akong pake kahit saan tayo makarating. Dapat inaalam mo kung taken o single bang lalaking sinasamahan mo. Sa wakas ay naawat din ni Max si Maureen. Binitiwan na rin ito ang buhok ng babae. Nanlilisik naman sa galit na nagpalitan ng tingin si Maureen sa dalawa. Pumunta ako rito para sorpresahin ka sana, Max. Pero hindi ko akalain ako pala masusurpresa. Gaano katagal mo na ba ako niloloko? Maniwala ka. Wala kaming relasyon ni Donna. Magkasama at magkaibigan lang kami sa trabaho. Yung nakita mo kanina, may nakakatawang pinag-uusapan lang kami. Hindi ako bulag. Kitang-kita ko kung paano kanya hawakan. Ni hindi ka man lang pumalag. Gustong-gusto mo rin na nilalandi ka ng higad na babaeng yan. Maniwala ka kay Max. Totoong sinasabi niya na wala kaming relasyon. Magkaibigan lang talaga kami. Huwag kang makisali rito. Kahit anong sabihin niyo, hindi ako maniniwala sa inyo. Magsama kayong dalawa. Pagkasabi ay mabilis na tumalikod si Maureen. Naglakad na siya palayo. Ang kaninang luha na pinipigilan ay bigla na lang tumulo. Wisit kayong dalawa. Ako pang lolokohin niyo. Mamatay na sana kayo. Nang masiguro ni Max na maayos na ang lagay ni Donna, nagmamadali niyang sinundan si Maureen para magpaliwanag dito. Ngunit kahit anong paliwanag niya, ay hindi talaga nagpatinag ang babae sa kanya. Sobra ang galit nito at baka mapatay pa siya nito kung sakali. Hinayaan na lang muna niya ang nobya. Kakausapin na lang niya ito kapag malamig na ang ulo at humupa na ang galit. Hindi naman kasi niya akalain na pupuntahan siya nito sa trabaho niya. Sa tagal nilang magkarelasyon, yun ang unang beses na ginawa ni Maureen. Kahit siya ay nagulat sa nakitang galit nito kanina. Pagdating ni Maureen sa bahay nila, ay hindi niya pinansin ang nanay niya. Ayaw nitong mahalata na namumugto ang mga mata niya. Ayaw niyang pag-usapan ng tungkol sa kanila ni Max. Diretso siya sa kwarto at nagpalit ng damit pambahay. Nahiga siya sa kama at binasa ang mga text message ni Max sa kanya. Sabi pa nito ay tawagan siya kapag okay na siya para makapag-usap sila ng maayos. Hindi yun nireplyan ni Maureen at binura lamang ang mga mensahe. Hindi pa rin tumigil si Max sa panunuyo kay Maureen. Alam niya na nakukulitan na ang babae sa kanya. Pero hindi siya titigil at susuko hanggang hindi siya napapatawad nito. Kinausap na rin ni Max si Donna na wag muna siyang lalapit sa kanya dahil mainit pa ang sitwasyon at pinagseselosan siya ng nobya. Nakaramdam ng lungkot si Donna dahil si Max lang ang tanging kaibigan niya sa trabaho.
Lumipas ang mga araw hanggang naging 1 linggo. Hindi pa rin pinapansin ni Maureen ng nobyo. Hindi rin niya sinasagot ang bawat tawag nito sa kanya. Pinapakiramdaman niya ang sarili. May galit pa rin siyang nararamdaman dito. Sa tuwing naiisip niya ang tagpong nasaksihan ng araw na yon, ay bumabalik ang galit sa puso niya. Eksaktong 5:00 ng hapon nang matapos ang oras ng trabaho ni Maureen. Nagtatrabaho siya bilang admin sa isang kumpanya. Pagkalabas niya, nagulat pa siya nang hinarangan siya ni Max. Sa mukha nito ay may nakatabon na isang bungkus ng bulaklak. Flowers para sa nag-iisang reyna ng buhay ko. Umirap naman si Maureen pagkarinig sa korning sinabi ni Max. Nilagpasan niya ang lalaki at muling naglakad. Hanggang kailan mo ba ako iiwasan? Text sa tawag ko, hindi mo pinapansin. Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad? Alam ng Diyos na hindi kita niloloko. At kahit kailan, hindi ko yun maghagawa sa'yo. Kaya please naman patawarin mo na ako. Pansinin at kausapin mo na ako. Kung kinakailangan kong lumuhod dito, gagawin ko. Biglang lumuhod si Max at laking gulat ni Maureen nang malingunan niya ang binata na nasa ganong sitwasyon. Panay rin ang tingin sa kanila ng mga taong naglalakad doon. Ano bang ginagawa mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Tumayo ka nga dyan. Pinilit-hinila ni Maureen si Max para tumayo ito. Pero nanatiling nakaluhod ang lalaki habang hawak ang bulaklak. Hindi ako tatayo hanggat hindi ka pumapayag na mag-usap tayo. Sa labis na ines ay napapadyak na lang sa saig si Maureen. Siya ang nahihiya sa ginagawa ng lalaki ng mga sandaling yun. Oo na, sige na, pumapayag na ako. Basta tumayo ka dyan. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao rito. Nakakaya sa totoo lang. Nahihiya ka? Gusto mo ipagsigawan ko pa rito kung gaano kita kamahal? Pinandilata ni Maureen ng mga mata si Max. Tumawa naman ng malakas ang binata at masuyong inabot ang bulaklak sa kanya. Tinanggap naman yun ni Maureen at sabay na sila naglakad palabas. Pumunta sila sa isang restaurant na nadaanan nila. Doon na sila mag-uusap habang kumakain. Habang magkaharap na nakaupo sa lamesa, ay hindi mapuknat ang titig ni Max sa nobya. Hindi niya napigilan ng sarili at hinawi ang ilang hibla ng buhok nito na nasa gilid ng pisngi ni Maureen. Maraming salamat nga pala at pumayag ka ng kausapin ako ngayon. Paanong hindi ako papayag? Kung ano-anong kalokohan ang naiisipan mong gawin. Sorry na kasi. Yun lang talagang naisip ko para pansinin mo ako eh. Magbuti na tayo. Hindi mo ba ako na-miss? Sa puntong yun ay napatingin si Maureen sa mukha ni Max. Napansin niya ang senseridad sa aura nito. Medyo malaki ang eyebags nito. Tingin niya hindi nakakatulog ng maayos ang lalaki. Biglang hinaplos ng malamig na kamay ang puso niya. Nakaramdam siya ng awa rito. Alam mo ang totoo, sa tuwing naiisip ko ang nakita ko noon, bumabalik ang galit ko, kaya siguro natagalan na hindi kita pinansin. Hindi pa kita kayang makita at makausap. Sorry rin kung nag-overreact ako, pero yun kasi ang nararamdaman ko. Hinawakan ni Max ang dalawang kamay ni Maureen. Tinitigan niya sa mga mata nito ang dalaga. Kung alam mo lang na lagi kitang iniisip. Iniisip ko kung kailan mo ba ako kakausapin. Sa 10 months natin, never tayo nag-away. Kasi di ba nangako ako sa'yo na hindi kita bibigyan ng sakit ng ulo. At hindi rin kita bibigyan ng dahilan para magselos o may pag-awayan tayo. Yung nakita mo, wala talaga yun. Magkaibigan at magkasama lang kami ni Donna sa trabaho. Pero sinabihan ko na rin siya na huwag nang lumapit sa akin. Ano naman ang sinabi ng babaeng yun nung sinabi mo na huwag ka nang lapitan? Pumayag siya at naiintindihan naman niya. Kahit naman sinong babae magsiselos kapag nakita na ganun kayo ka-close. Bukod pa ron may pahawak-hawak pa kasi siya sa'yo. Kaya lalo akong nagalit. Kung ganun din kaya ang makita mo sa akin, siguradong ganun din ang mararamdaman mo. Wala naman kasing mali siya sa akin ang hawak na yun eh.
Pero tama ka. Kung sa'yo ko nakita yon, baka sinampak yung lalaking magtatakang humawak sa'yo. Please, wag mo nang uulitin ha. At ayoko na rin maulit to. Hanggat maaari, ayoko na magulo at komplikadong relasyon. Alam mo naman kung ano nangyari sa past ko, di ba? Huwag ka mag-alala dahil hindi na maulit pa ang bagay na ito. Dapat lang. Tara, kumain muna tayo at medyo nagugutom na ako. Masaya at maganang kumain ng dalawa. Sa labas naman, ay nakatayo at nakatanaw si Donna sa dalawang nagsusubuan. Maya-maya pa ay umalis na siya at baka makita pa nila na naroon siya. Na-curious siyang sundan kung saan pupunta si Max dahil nagpaalam ito sa team leader nila na uuwi ng maaga dahil may importanteng pupuntahan. Nang narinig niya yun, ay agad siyang kinutuban na baka pupuntahan ito si Maureen at hindi nga siya nagkamali. Kinabukasan, masaya at maaliwalas ang aura ni Max na pumasok sa trabaho. Hindi mapuknat ang matamis ng ngiti niya sa labi. Bagay na napansin ng mga kasamahan niya sa trabaho pati na si Donna. Max, mukhang masaya ka yata ngayon ah. Oo eh. Sabihin lang natin na may magandang nangyari sa akin kaya masaya ako. Huhulaan ko kung ano. Sige nga, hulaan mo. Kapag nahulaan ko, anong premyo ko? Hindi ko alam eh. Ilibre mo ako ng lunch mamaya. Wala akong baon ngayon eh. Pwede rin. Ang hula ko, siguro kinausap at napatawad ka ni Maureen kaya ka masaya ngayon. Ang galing mo naman. Paano mong nahulaan yun? Ngumiti si Donna, saka pasimpleng umirap sa binata. Iyon lang naman ang alam kong dahilan na makakapagpasaya sa'yo. Nung mga nakarang araw kasi parang Biyernes Santo ang mukha mo. Talaga ba? Hindi ako aware na gano'n na palang hilatsa ng mukha ko. Ngayon ba? Kumusta ng itsura ko? Gwapo ka na ulit ngayon kagaya ng dati. Mukhang binobola mo naman ako sa sikot mong yan eh. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Sige Donna, amayang lunch lang ha. Trabaho muna tayo. Nang umagang yun ay masiglang nagtrabaho si Max. Parang hindi siya nakakaramdam ng pagod. Halos lahat din ng customers na pumapasok sa pwesto nila ay ina-assist niya. Hanggang namalayan niya na lunch break na nila. Habang naglalakad papunta sa food court, ay napansin niyang may sumabay sa kanya. Nalingunan niya si Donna. Hindi ko nakakalimutan yung libre mo ah. Hindi ko naman kinakalimutan yun. Pagdating sa food court, ay bumili na ng makakain ng dalawa at sabay na rin silang kumain. Alam mo Max, napakaswerte sa'yo ni Maureen. Lalo na kung kayo ang magkakatuluyan. Maswerte rin naman ako sa kanya eh. Napakabait kaya ng babaeng yun. Sa tagal namin, first time ko lang siyang nakita na galit ng ganun. Pasensya na ulit doon sa nangyari ha. Wala na sa akin yun. Kung ako rin naman ang nasa posisyon niya, baka ganun din ang magiging reaction ko. Lalo na ako, sobrang selosa ko. Naku, kawawa naman pala magiging boyfriend mo pag nagkataon. Hoy, grabe ka naman. Nagkaroon din naman ako ng boyfriend dati eh. Hindi nga lang kami nagtagal dahil nahuli ko siyang nagloloko. Mukha pang ulikba yung babaeng pinalit niya sa akin. Kaya hindi na rin ako nakipag-agawan at ipinaubaya ko na siya doon. Alam mo, mas mabuting nalaman mo kagad na niloloko ka niya. Kesa naman late mo nang nahuli. Simula nun parang na-trauma akong umibig at magtiwala ulit. Feeling ko lahat ng lalaki na nanliligaw sa akin nun, ang intensyon lokohin lang ako. Kaya ito, mas pinili kong maging single ngayon. Tahimik pa ang buhay ko. Alam mo Donna, kung ganyan lagi ang mindset mo, hindi ka talaga magmamahal ulit. Huwag mong pigilin ang sarili mong magmahal. Masarap pa rin ang may nagmamahal at minamahal. Nako! Nasasabi mo yan ngayon kasi okay na kayo ni Maureen. Magsasalita pa sana si Max pero biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Tumatawag ang nobyang si Maureen sa kanya. Nagpaalam siya kay Donna at tumayo para sagutin ang tawag. Habang abala sa masayang pakikipag-usap si Max,
Hindi naman halos maipinta ang mukha ni Donna. Bakas ang inis at galit sa mukha nito habang nakatitig kay Max. Pagkatapos ng oras ng trabaho ni Max, ay nagmamadali siyang lumabas. May usapan kasi sila ni Maureen na mamamasyal sa mall. Malapit sa trabaho nito. Bukod doon ay manunood sila ng sine. Napansin ni Donna ang pagmamadali ng binata. Max, may pupuntahan ka ba ngayon? Baka pwede ako magpasama. May bibilhin lang sana ako. Naku, Donna. Negative ako ngayon. May lakad kasi kami ni Maureen eh. Ito nga nagmamadali na ako. Ayoko kasi naghihintay ng matagal eh. Kila James ka na lang magpasama muna. Ah, ganun ba? Sige, kay James muna ako magpapasama ngayon. Ingat kayo and enjoy. Nang mawala sa paningin ni Donna si Max, ay muli na naman umikot pataas ang mga mata niya. Napansin naman yun ng isang katrabaho niya. Pero hindi naman ito tinanong kung napano siya. Sanay na silang nakikitang ganun madalas ang aura niya. Kaya nga wala siyang ibang kasundo at kaibigan dahil sa ganung ugali niya. Walang mapaglagyan ng saya magkasintahan Maureen at Max. Habang magkatabing nakaupo sa loob ng sinihan, ay nagsusubuan pa sila ng popcorn. Pagkatapos manood ay kumain na rin sila ng para sa hapunan. Nagkukwentuhan din sila tungkol sa nangyari sa maghapon nila. Pagkatapos kumain, inihatid ni Max sa bahay nito ang nobya. Hindi na siya nag-abalang pumasok pa dahil mas gusto niyang magpahinga ito. Gabi hindi makatulog si Donna. Kahit anong gawin niyang posisyon sa kama, ay ayaw siyang dalawin ng antok. Nagtalukbong na siya ng kumot at nagbilang ng mga tupa, pero wala pa rin nangyayari. Yamot na naupo siya sa kama at nakabusangot na binuksan ng maliit na lampshade na nasa gilid niya. Kainis! Maaga pa ang pasok ko bukas. Bakit di ako makatulog? Anong oras na oh? Lalong nalukot ang mukha ni Donna nang makitang malapit ng mag-alas 12 ng hating gabi. Tumayo siya at pumunta sa kusina para magtimpla ng gatas. Sana makatulong yon para antukin siya. Habang hinihintay na kumulo ang tubig, ay naisipan niyang mag-browse sa internet. Hilig din niya kasi ang magbasa ng kahit anong makapukaw sa atensyon niya. Nang makabalik sa kwarto, ay may isang link siyang nakita. Hindi sinasadyang napindot niya yon at bumukas. Tahimik niyang binasa kung ano ang nakasulat. At ganun na lamang ang gulat niya sa nabasa. Habang tinatapos niyang basahin, ay lalo siyang nakakaramdam ng excitement. Ini-screenshot niya lahat at saka sinave. Kinabukasan kahit halatang kulang sa tulog si Donna, ay bakas ang kakaibang saya sa mukha niya. Napansin yon ng mga katrabaho niya at hindi naiwasang pansinin siya ng mga ito. Magiliw naman na nakipagbiruan siya sa mga katrabaho. Bagay na ipinagtaka ng iilan sa kanila. Mukhang napuyat ka kagabi ah. Ibre ng aura mo ngayon eh. Tingin mo may napuyat ako kagabi? Oo, mukhang madaling araw na kinatapos mag-usap. May bago ka na bang manliligaw? Sabihin na natin na wala pa kami sa ligawan stage, pero soon darating kami doon. Kung sino man yung lalaking yan, sana hindi siya kagaya ng ex-boyfriend mo. Feeling ko naman hindi siya ganon. Sige Donna, trabaho muna tayo. Pagka-uwi ni Max sa bahay, agad niyang naramdaman na parang masama ang pakiramdam niya. Agad naman yun napansin ng kapatid niyang si Resty. Max, ayos ka lang ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ko nga maintindihan ang nararamdaman ko, kuya eh. May umiikot dito sa tiyan ko na medyo masakit eh. Nahihilo rin ako na parang nasusuka. May nakain kaya tampanis o pasira na kaya nagkakaganyan ka. Dadali na ba kita sa ospital? Para malapatan ka ng gamot para dyan. Hindi na kuya. Baka kailangan ko lang ilabas ito sa banyo. Sigurado ka ha? Kapag hindi mo na kaya magsabi ka lang. Pumasok na si Max sa kwarto niya at namimilipit na nahiga sa kama. Hindi na niya nagawang tawagan si Maureen dahil nakatulog din siya agad. Hating gabi na nang magising si Max. Parang inaapoy siya ng lagnat. Malabo ang paningin niya
at umiikot ang bawat lugar na titigan niya. Ipinikit niya ang mga mata at pinilit inabot ang cellphone sa bag. Butil-butil din ang pawis niya. Kaya kahit nahihirapan, ay pinilit niyang hubarin ang damit para maginhawaan. Nabasa niya ang ilang missed calls at messages ni Maureen sa kanya. Kaya naman kahit malabo ang paningin, ay tinawagan niya ang nobya. Hindi na ito sumasagot kaya alam niyang tulog na ang dalaga. Nag-iwan na lang siya ng mensahe na may sakit siya, kaya hindi nasagot ang mga tawag nito. Kinabukasan masama pa rin ang pakiramdam ni Max. Tumawag na siya sa team leader nila na hindi makakapasok dahil may sakit siya. Nagkausap na rin sila ni Maureen at pinayuhan siya na magpahinga at uminom ng gamot sa tamang oras para mabilis ang paggaling niya. Halos maghapon ay walang ginawa si Max kundi mahiga at matulog. Wala rin siyang ganang kumain. Pakiramdam niya ay nasa loob ang lagnat niya. Kaya naman nagsuob siya para lumabas ang lagnat niya. Nakatulong naman ang ginawa niya dahil kahit papano ay guminhawa ang pakiramdam niya. Nang sumapit ang gabi, nagkaroon ng gana si Max na kumain ng hapunan. Natakam siya sa bulalo na uwi ng kuya niya. Binili ko talaga yan para marami kang kainin ngayon. Kahit medyo may kamahalan yan, naisip kita. Isang araw ko pa rin nagkakasakit, pero tingin ko sa'yo, nabawasan ka na ng timbang. Mula kasi kagabi wala akong kinakain. Kaya siguro ganun kabilis nagbawas ang timbang ko. Hayaan mo kuya, dadamihin ko ang kain ko ngayon. Mabuti naman. Kapag gumaling ka, huwag mo munang pilitin ang sarili mong magtrabaho. Mahirap baka mabinat ka. Nasosobrahan ka na rin yata dyan sa trabaho mo eh. Hindi naman mabigat ang trabaho sa mall kuya. Natapat lang siguro talaga ngayon na tinamaan ako ng sakit. Uminom ka pa rin ng gamot pagkatapos mong kumain. At iwasan mo muna magpuyat para makabawi ka ng lakas. Oo kuya, tara kumain na tayo habang mainit pa tong sabaw. Pagkatapos kumain ay tinawagan ni Max ang nobyang si Maureen. Saglit din sila nagkausap para kumustahin ang lagay niya. Maayos naman siya hanggang sa natapos sila mag-usap. Nakahiga na si Max habang nakatitig sa kisame. Nang biglang umiba na naman ang pakiramdam niya. Para siyang nahihilo at nasusuka. Kaya naman mabilis siyang bumangon at tumakbo patungo sa banyo. Isinuka niya ang lahat ng kinain niya. Pakiramdam pa nga niya pati ang bituka niya ay may susuka pa niya. Hinang-hina si Max pagkatapos sumuka. Napaupo siya sa gilid at pinakiramdaman ng sarili. Nang mahimasmasan ay tumayo siya. Bubuhusan sana niya ang mga isinuka pero ganun na lang ang pagkagulat niya. Nang makita ang maliliit na bulate na gumagalaw. Dali-dali niyang kinuha ang tabo at binuhusan ng mga nakitang bulate. Nang masigurong malinis na ang banyo, ay naghilamos siya at bumalik na sa kama niya. Nahahapos siyang naupo ron habang hinahaplos ang tiyan niya. Nasayang na ang kinain ko. Naisuwa ko rin lahat. Ano ba nangyayari sa akin? Hindi ka may sakit na akong ulcer? Alam ni Max na imposibleng magkasakit siya dahil nasa tamang oras ang kain niya at marami siya lagi kong kumain. Natigil sa pagmumuni si Max nang biglang mag-vibrate ang cellphone niya. Si Donna ang tumatawag sa kanya. Hello Max, kamusta ka na? Nabalitaan ko na may sakit ka raw. Nilalagnat ka ba? Hindi naman ako nilalagnat ngayon. Pero ang problema ko, sumusuka ako kada kakain ako. Kagaya ngayon, kakatapos ko lang ilabas lahat ng kinain ko. Bakit kaya hindi ka magpa-check up para malaman mo kung anong sakit meron ka? Kapag ganito pa rin ako bukas at walang pagbabago, saka ako magpapacheck up. Basta magpagaling ka ha. Huwag mo munang pilitin ang sarili mo na pumasok agad sa trabaho. Oo, yun naman ang ginagawa ko eh. Kahit ang totoo, inip na ako dito sa bahay. Huwag ka rin muna magkikikilos. Dapat magpahinga ka. Bumawi ka ng tulog. Maraming salamat, Donna. Sige na, magpahinga ka na. At ako magpapahinga na rin. Okay, good night Max.
Magpagaling ka ha. Nang matapos ang pag-uusap ng dalawa, ay nahiga na si Max sa kama. Pinilit niyang matulog hanggang sa naramdaman niyang napipikit na ang mga mata niya. Mahimbing na natutulog si Max nang dalawin siya ng isang masamang panaginip. Sa panaginip niya, ay may isang higanting itim na ahas ang humahabol sa kanya. Hinihingal at tagaktak ang pawis niya. Walang ginawa si Max kundi tumakbo para makatakas siya sa ahas. Hanggang sa nahuli siya nito at nilingkis siya. Ramdam na ramdam niya ang higpit ng pagkakalingkis nito sa katawan niya. Malakas siyang sumigaw para humingi ng saklolo. Pero wala man lang katao-tao sa madamong lugar na yun. Habol ang hininga at balikwas ng bangon na napaupo si Max sa kama. Naliligo siya sa pawis at takot na takot. Ang sama naman ng panaginip ko na yun. Hindi pa man nahihimasmasan si Max, ay bigla namang may malalaking balaka na tumalon sa kanya mula sa kisame. Napasigaw siya ng malakas at napatayo. Sumiksik siya sa gilid ng pinto, habang nanlalaki ang mga matang nakatitig sa kama. Kitang-kita niya ang malalaking palaka na nakatingin sa kanya. Nagulat pa siya nang bumukas ang pinto ng kwarto niya at pumasok ang nakabusangot na itsura ng kuya niya. Ano bang ingay yun? Malalim na ang gabi ah. Panay pang sigaw mo. Parang kang nakakita ng multo. Kuya, may mga palaka kasi na tumulon sa akin mula sa kisame. Ang lalaki nila. Lalong kumunot ang noo ni Resty at kinapa ang noo at leg ng kapatid. Nagdidiliryo ka lang. Ayan oh, at may lagnat ka na naman. Totoo kuya. Hindi mo ba nakikita yung mga palaka na nandyan sa kama ko? Nilapitan ni Resty ang kama at tiningnan. Pero kahit isang palaka na sinasabi ng kapatid, ay wala siyang makita. Tinanggal niya ang mga unan at kumot. Pinagpagpa niya ang kama para ipakita dito na walang palaka. Ganun na lang ang pagtataka ni Max. Dahil malinaw pa rin niya nakikita ang mga palaka sa ibabaw ng kama niya. Alam mo, mas mabuti pang uminom ka na ng gamot para bumaba na yung lagnat mo. Magpahinga ka na rin. At huwag ka nang isip ng kung ano. Kung ano-ano tuloy ang mga napapanaginip at nakikita mo. Pero kuya, totoo ang sinasabi ko. Huwag nang makulit, Max. Naistorbo mo ng tulog ko. May pasok pa ako mamayang umaga. Kailangan ko matulog na. Sige na, bumalik ka na sa kama mo. Nang lumabas ang kuya niya, ay muling sinipat ni Max ang kama. Himalang parang bula na nawala ang mga palaka na naroon. Kinurot niya ang sarili at kinusot-kusot pa ang mga mata. Baka nga nagdidiliryo lang siya kanina, kaya kung ano-anong kakatwang nakikita niya. Bumalik na siya sa kama at muling nahiga. Tumitig na lamang siya sa kisame at baka may mahulog na naman na kung ano doon sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas pero hindi naman bumubuti ang lagay ni Max. Kaya ng araw na yun ay dinalaw siya ni Maureen. May mga dala itong pagkain at prutas. Umabsent ka patuloy sa trabaho mo para madalaw ko rito sa bahay. Nakakaya naman. Sobrang nag-aalala na ako sa iyo eh. Hanggang ngayon may sakit ka pa rin. Kaya magbihis ka. Sasamahan kitang magpa-check up ngayon. Naku, wag na. Gagaling din naman ako eh. Max, wag matigas ang ulo. Magbihis ka na para malaman natin kung ano yung sakit mo. Para maresetahan ka na rin ng tamang gamot para dyan. Mag-iisang linggo ka nang may sakit. Hindi ka ba nahihirapan? Nahihirapan na nga rin ako eh. Gusto ko na mawala itong nararamdaman ko sa totoo lang. Yan na nga ang sinasabi ko eh. Kaya mag-asikaso ka na at sasamahan kita. Mabilis naman nagbihis si Max. Hindi nagtagal umalis na ang dalawa. Diretso sila sa klinik kung saan may kilalang magaling na internist si Maureen. Habang nakaupo at naghihintay sa lobby ng nasabing klinik, ay tinitigan ni Maureen ang nobyo. Ang laki kasi ng ipinayat nito at maitim ang eyebags. Parang hindi natutulog ng maayos ang lalaki.
Napansin naman ni Max na nakatitig sa kanya ang nobya. Kaya tinanong niya ito. Hindi na ba ako gwapo kagaya ng dati? Gwapo ka pa rin para sa akin. Ang laki lang ng ipinayat mo. Tsaka kumusta ang tulog mo? Nakakatulog ka ba ng maayos at mahimbing? Hindi masyado. Madalas sa gabi hanggang madaling araw gising ako. Kung ano-ano kasing kakatuwang insekto at hayop ang nakikita ko. Ganun ba? Ginagambala ka ng mga yun? Sinabi mo na ba kay Kuya Resty yan? Sunod-sunod na tango ang tugon ni Max. Oo. At ang kakaiba pa ron, hindi naman niya nakikita yung hayop na tinuturo ko. Sabi niya, nagdidiliri lang daw ako sa taas ng lagnat ko. Ewan ko ba? Siguro nga dahil sa lagnat ko lang. Kaya kung ano-ano lang nakikita ko. Bukod pa ron, madalas pa akong dalawin ng masasamang panaginip. Kawawa naman pala ang mahal ko. Ramdam ko ang paghihirap mo. Hayaan mo, pagkatapos ng check-up na to, sigurado akong gagaling ka na. Magaling si Doc Lau na internist. Dito kami lagi nagpapacheck up nila mama at papa kapag may nararamdaman kami. Pagkatapos ng check-up ni Max, maraming gamot ang inireseta sa kanya. Binili nila lahat yon at nagpa siya ng umuwi para makapagpahinga si Max. Habang magkatabi na nakaupo ang dalawa sa sofa, malalim ang iniisip ng binata. Hindi nakatiis si Maureen at binasag niya ang katahimikan. Anong desisyon mo ngayon? Nire-refer ka ni Doc Lau sa isang psychiatrist. Kung ayaw mo naman hindi kita pipilitin na magpatingin doon. Hindi naman ako nababaliw o napapraning. Alam ko sa sarili ko nakita ko. Alam ko naman, kaya nga sinabi ko, di ba? Wala namang sapilitan ng pagpapatingin doon. Kung ayaw mo, wala namang problema. Titigan mo nga ako. Tingin mo ba nababaliw na ang itsura ko? Dahan-dahan lumingon si Maureen at tinitigan ang mukha ng binata. Tipid siyang ngumiti at hinaplos ang pisngi nito. Alam mo, para sa akin normal ka. Huwag kang mag-isip ng mga negative na bagay sa sarili mo. Magpagaling ka ha, para makapasok ka na sa trabaho mo. Alam ko naman na gustong-gusto mo nang pumasok . Maraming salamat sa pagsama mo sa akin. Kapag magaling na ako, babawi ako sa'yo. Huwag mo munang isipin niyang pagbawi na yan. Ang gusto ko, gumaling ka muna sa ngayon. Bumuti sana ang pakiramdam mo sa mga gamot na yan. Sundin mo lang ang eksaktong oras ng inom para lalong effective. Hindi na rin nagtagal si Maureen. Maya-maya pa ay nagpaalam na siyang uuwi. Nang makaalis ang dalaga, ay nagpahinga naman si Max sa kwarto niya. Dahil na rin sa pagod kaya naman nakatulog siya ng mahimbing. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag ng magising si Max. Bumangon siya at naabutan niya ang kuya niyang nagluluto sa kusina. Magaan ang pakiramdam niya kaya tumulong siya sa pagluluto. Huwag ka nang kumilos pa at baka mabinat ka. Kumusta ang check-up mo? Okay naman po kuya. Kaya lang sabi ng doktor kanina, magpatingin daw ako sa isang psychiatrist. Kung ano-ano na lang naiisipan ng mga doktor. Pumayag ka naman ba? Siyempre hindi. Nag-usap na kami ni Maureen tungkol sa bagay na yan. Mabuti naman. Sana magtuloy-tuloy ng paggaling mo. Oo kuya. Nararamdaman ko malapit na akong gumaling. Kumuha ka na ng mga plato at mangkok at sabay na tayong kumain. Luto na tong ulam. Pagkatapos kumain ay tinawagan ni Max si Maureen. Saglit sila nagkwentuhan saka nagpa siyang magpaalam sa isa't isa. Pinagpahinga na siya ng nobya para lalong gumaan ang pakiramdam niya. Nang gabing yun ay hindi pa dinadalaw ng antok si Max. Napahaba kasi ang tulog niya. Habang nagmumuni-muni ay nag-vibrate ang cellphone niya. Nabasa niya sa screen na si Donna ang tumatawag. Hello Max, kamusta ka na? Pinapatanong ni TL kung ano na raw bang lagay mo. May sakit ka pa rin ba? Kanina nagpa-check up ako. Naresetahan na ako ng gamot. Kaya ito medyo maganda na ang pakiramdam ko. Nako,
Mabuti naman. Ang dami nang naghahanap sa'yo dito eh. Tinatanong nila kung kailan ka papasok. Basta maging okay na ako. Makakapasok na rin ako. Sa ngayon kasi pinapakaramdam ko pa ang sarili ko eh. Dinalo ka man lang ba ni Maureen? Oo naman. Siya nga sumama sa akin kanina para magpa-check up eh. Nag-aalala na rin kasi siya sa kalagayan ko. Ako rin naman nag-aalala na sa'yo. Thank you, Donna. Pero sa ngayon wala ka nang kailangan ipag-alala dahil medyo okay na ako. Sige na. Kailangan ko nang matulog dahil maaga pa ako bukas eh. Tumawag lang ako para kamustahin ka talaga. Sige Max, magpagaling ka ha. Nang mamatay ang tawag ay muling nagmuni-muni si Max. Namimiss na rin niya ang mga katrabaho at ang ginagawa mismo sa trabaho niya. Nagdasal siya na sana gumaling na. Ang inaasahan ni Max ay hindi nangyari. Nang madaling araw, nakaramdam na naman ng kakaiba si Max. Nagising siya dahil may naririnig siyang kaluskos sa kung saan. Kinapa niya ang cellphone at binuksan ang flashlight para siyasatin sa paligid kung ano ang naririnig niya. Nahihilo na naman kasi siya, kaya hindi niya kayang tumayo para buksan ang ilaw. Pagtapat ng cellphone sa cabinet niya, nakita niya ang itim na ahas na gumagapang doon. Kahit puno ng takot, ay pinilit niyang umupo sa kama. Hanggang sa mapansin niya na papunta sa direksyon niya ang ahas. Sumigaw siya ng malakas habang tinatawag ang kuya niya para saklolohan siya. Maya-maya ay nagmamadaling pumasok si Resty sa loob ng kwarto ni Max. Pinindot niya ang switch ng ilaw at nagkalat ang liwanag sa loob. Kuya, mag-ingat ka dahil may ahas! Iginala ni Resty ang mga mata sa loob ng kwarto pero wala siyang nakitang ahas. Tingin niya inaatake na naman ang taas ng lagnat ng kapatid niya. Wala akong nakikitang ahas. Guni-guni mo lang siguro yun o baka parte na naman ng panaginip mo. Maniwala ka kuya, kitang-kita ko kung paano gumapang ang ahas papunta sa akin kaya nga napasigaw ako eh. Nilalagnat ka na naman siguro. Nag-check up ka na ba ng temperature mo? Hindi agad nakakibo si Max. Ang totoo kasi niyan, iba at masama na naman ang pakiramdam niya. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya magiging ganon. Hindi niya napigilan ng sarili at biglang tumulo ang luha niya. Kuya, gustong-gusto ko nang gumaling. Pero bakit hindi nagiging maayos ang pakiramdam ko? Wala namang problema sa mga laboratory ko. Ano klase sakit ba ito? At pabalik-balik na lang. Lumapit si Resty at naupo sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang buhok ni Max. Hindi ko rin alam. Pero dapat magtiwala ka sa sarili mo na gagaling ka. Hindi mo dapat iniiyakan yung sakit mo. Nahihirapan na kasi ako kuya sa totoo lang. Kanina ang gaan ng pakiramdam ko. Tapos ngayon, biglang ganito na naman. Uminom ka na ng gamot ngayon para bukas magana ulit ang pakiramdam mo. Magpahinga ka na at huwag ka na muna siguro magpatay ng mga ilaw para maiwasan ang kung ano nang nakikita mo. Pero hindi ako nagsisinungaling kuya. Alam ko sa sarili ko na totoo ang nakita ko. Totoo man o hindi ang nakita mo. Pero yung mga sinasabi mo never ko naman nakita. Nasaan ang ahas? Kung nakita ko yun, papatayin ko yun. Pero wala naman eh. O siya, sige na. Tama na ang usapan na ito. Magpahinga na tayo pareho. Nang lumabas si Resty, naiwang naguguluhan si Max. Hindi na niya alam kung anong iisipin sa totoo lang. Parang gusto na niyang maniwala na tila nababaliw na yata siya. Napasabunot siya sa buhok at walang habas na pinagsusuntok ang mga unan. Habang nasa kwarto naman si Resty, ay panay naman ang buntong hininga niya. Hindi na rin niya alam kung anong dapat gawin sa kapatid. Hindi bumubuti ang lagay nito habang lumilipas ang mga araw. Hanggang may pumitik sa isip niya. Bakit kaya hindi niya ipakonsulta o ipagamot kay Tandang Teryo ang kapatid? Wala namang mawawala kung susubukan niya. Kinabukasan
Bago pumasok sa trabaho, ay dumaan si Resty sa bahay ng matandang albularyo. Naabutan niya si Tandang Teryo na nagdidikdik ng halamang gamot. May bata itong ginagamot ng umagang yun. Magandang umaga po, Tandang Teryo. Itatanong ko lang po sana kung pwede ko bang dalhin dito ang kapatid ko. Para sana matignan nyo. Halos 1 linggo na kasing may sakit eh. Pina-check up na namin pero hanggang ngayon di pa rin gumagaling. Sige, bukas. Dalhin po siya rito para makita ko. Eksakto, Biyernes bukas. Sige po. Bukas ng umaga pupunta po kami rito. Hindi sinabi ni Resty ang balak niyang pagpunta nila kay Tandang Teryo. Araw yun ng Biyernes nang gisingin niya ang kapatid at sinabing may pupuntahan sila. Kahit anong pangungulit ni Max, ay hindi sinabi ng kuya niya kung saan ang lakad nila. Nang makarating sila sa bahay ni Tandang Teryo, panay ang linga ni Max sa paligid. May mga nakikita siyang iilang tao na naroon. Bata, matanda. Kuya, ano ba talaga sadya natin dito? Magpapatingin at magpapagamot ka. Malay mo dito ka gumaling. Ano? Kuya naman, ang tanda mo na para maniwala sa mga manghihilot kagaya nito. Walang masama kung susubukan natin. Nung malit nga ako, sa ganito lang ako dinadala ni nanay, pero gumagaling ako. Hindi pa uso mga doktor at mga check-up noon. Pero dati yun, anong taon na ngayon? Ano naman ang gagawin sa akin dyan para gumaling ako? Saka, paano niya malalaman kung anong sakit ko? Ano yun? Huhulaan niya? Tumahimik ka na nga. Baka mamaya marinig ka pa ni Tandang Teryo. Magalit yun sa atin. Maya-maya ay lumabas na si Tandang Teryo sa bahay niya. Agad na patingin ang matanda sa dalawang magkapatid. Kayo lang mauna. Pasok na sa loob para masimulan ang gamutan. Nagkatinginan ng dalawa pero sabay rin silang pumasok sa loob. Magkatabi silang naupo sa mahabang sofa na gawa sa kawayan. Mukhang hindi ka pinatutulog ng sakit mo At mukhang pinahihirapan ka rin. Ganun na nga po. May mga nakikita po akong mga hayop sa kwarto ko pero hindi naman po nakikita ng kuya ko kapag tinuturo ko sa kanya. Malalaman natin kung sino ang salarin sa pagkakasakit mo. Mataman lamang nanonood ang dalawa sa ginagawang parang ritual ng matanda. Unti-unti ay nakaramdam ng magkahalong takot at kaba si Max ng mga oras na yun. Totoong hindi siya naniniwala sa mga manggagamot kagaya ni Tandang Teryo. Tingin kasi niya ay mga manloloko lamang ang tulad niya. Pero habang bumibigkas ng ritual ang matanda, ay hindi niya napigilang magtaasa ng mga balahibo sa katawan. Pati ang ulo niya ay nanlalaki at lumulobo. Sino bang babae ito? Tignan mo mabuti at baka kilala mo. Gulat na lumapit si Max sa tabi ng matanda. Hawak nito ang isang plato na may langis at uling. Pero malinaw sa imahe na isang babae ngayon. Tinitigang mabuti ni Max ang nakaukit na imahe. At ganun na lang ang pagkagitla ng makilalang nasabing babae. Kinukulam at binabarang ka niya. Mukhang matindi ang galit niya sa'yo. Para gawin niya ang bagay na ito sa'yo. Mabuti pa siguro na humingi ka ng tawad sa kanya kung may nagawa ka mang kasalanan. Hindi ko po maintindihan. Bakit niya po gagawin sa akin to? Magkaibigan kami. Yan ang tanong na hindi ko masasagot. Hindi ako manghuhula. Isa akong manggagamot. Kung ano lang ang mukhang lumabas sa ginawa kong ritual, yun ang ipinapakita ko sa mga nagpapagamot sa akin. Mas maigi na siya mismo ang tanungin mo kung bakit niya ginagawa sa iyo ang bagay na yan. Makiusap ka na tigilan ang pagpapahirap sa iyo. Sino bang babaeng yan? Si Donna. Siya yung kinuwento ko sa iyo noon na naging dala ng away namin ni Maureen. Hindi ko akala na may lihim pala siyang galit sa akin. Tumatawag pa siya para kamustahin ako. Parang concern na concern siya sa akin. Yun naman pala, siyang gumagawa sa akin ito. Humanda siya sa akin. Ipapaalala ko lang na hawak niya ang buhay mo sa pagkakataong ito. Hanggang hindi niya binabawi ang itim na karunungan na ginawa niya sa iyo. Delikado pa rin ang lagay mo. Baka hindi mo alam. Unti-unti ay pwede kang mamatay sa kulam at barang na yan
Kung gusto niyang wakasan ang buhay mo, ay madali niyang magagawa yon. Kaya kung ako sa'yo, walang may dudulot na mabuti at maganda na awayin mo pa siya. Pabaat mo ang loob mo. Kausapin mo siya ng masinsinan. Amuin mo para itigil na niya ang ginagawa niya. Sige po, susundin ko po ang payo niyo. Hindi nag-aksaya ng oras si Max. Nang araw ding yun ay tinawagan niya si Donna para sabihin na magkita sila. Ramdam ni Max ang sobrang excitement sa tinig ng babae. Hindi niya sinabi kung anong tunay na sadya niya rito. 4:00 ng hapon nang matapos ang oras ng trabaho ni Donna sa mall. Pagkalabas niya, ay agad niyang natanaw si Max na matyagang naghihintay sa kanya. Todong ngiti at kumakaway pa siya para makuha ang atensyon ng binata. Agad naman lumapit si Max kay Donna at sabay silang naglakad. Nang makarating sila sa isang kainan, ay umorder agad sila ng pagkain. Pagkarating ng order nila ay magana silang kumain. Iniwasan muna ni Max na itanong kung ano talaga ang sadya niya sa babae. Nilalambing niya ito at sinasakyan ng mga kwento tungkol sa mga nangyayari sa trabaho. Nang matapos silang kumain, ay saka nagsimulang magtanong si Max. Donna, pasensya ka na kung naistorbo kita ngayong araw. Alam ko pagod ka na sa maghapong trabaho pero ito at hindi ka nagdalawang isip na paunla ka ng request ko na magkita tayo. Hoy Max, ano ka ba? Para ka namang others kung magsalita. Siyempre papayag ako na magkita tayo. Kamusta ka na ba ngayon? Babalik ka na ba sa trabaho? Hindi pa. Kasi may itatanong lang sana ako sa'yo. At sana sagutin mo ng totoo at tapat. Umayos ng upo si Donna at tumitig kay Max. Sige, ano ba yung tatanong mo? Kaninang umaga, nagpagamot ako sa albularyo. Alam mo bang ikaw ang lumabas sa ritual? Ang sabi ng manggagamot, ikaw raw ang gumagawa sa akin nitong sakit ko. Kinukulam at binabarang mo raw ako. Itatanong ko lang kung bakit mo ginagawa sa akin to. Galit ka pa rin ba dahil sa nangyari sa inyo ni Maureen? Ha? Anong kulam at barang ang sinasabi mo? Tingin mo ba kaya kong gawin sa'yo ang masamang bagay na yan? Wala akong kakayahan namang kulam at mangbarang. Grabe ka naman sa paratang mo sa akin. Donna, nagtatanong ko ng maayos at seryoso. Please naman sagutin mo ako ng maayos. Itigil mo na ito. Ako na humingi ng tawad sa nagawa sa'yo ni Maureen noon. Magkaibigan tayo, hindi ba? Maawa ka naman sa akin. Gusto ko nang gumaling dahil nahihirapan na rin ako sa totoo lang. Sa hindi nga akong gumagawa niyan sa'yo. Kahit pumunta ka pa sa bahay, wala kang makikita ng mga gamit dun para mapatunayan ko sa'yo na wala sa lahi namin ang sinasabi mo mangkukulam at mangbabarang. Ang dami-daming tao na pwede mong pagbintangan. Ako pa talaga? Maiwan na kita dyan at uuwi na ako. Halos patakbong lumabas ng kainan si Donna. Hindi na nagawang pigilan ni Max ang babae dahil napansin niya ang luha nito sa mga mata. Mukhang lalong napasama ang ginawa niya. Paano nga kung nagkamali lang si Tandang Teryo? Nanghihinang tumayo si Max. Uuwi na rin siya para sabihin sa kuya niya ang nangyari. Bagsak ang balikat at padaskol na umupo sa sofa si Max. Parang napagod siya ng araw na yun. Pakiramdam niya ang daming nangyari. Ano nangyari sa lakad mo? Nagkita ba kayo ni Donna? Oo, nagkita kami pero nagalit siya sa akin nang tanungin ko ng tungkol sa bagay na yan. Kagaya ng inaasahan. Magagalit talaga siya. Normal na reaksyon ng tao yun. Ano nang gagawin natin, kuya? Babalik tayo kay Tandang Teryo para itanong kung anong magandang gawin. Kinabukasan, maagang nagtungo ang dalawa sa bahay ni Tandang Teryo. Agad naman silang pinapasok ng matanda para malaman kung anong nangyari. Pagkatapos ikwento ni Max ang nangyari sa pagkikita nila ni Donna, nanatiling seryoso ang mukha ng matandang manggagamot.
Inaasa ko na itatanggi niya ang tungkol sa bagay na yan. Ang isang taong gumagawa ng masama, kahit kailan, ay hindi niya amin na ginagawa niya. Ano pong gagawin natin ngayon? May pag-asa po ba akong gumaling? Lahat ng sakit at karamdaman ay may lunas. Oo naman, gagaling ka. Gagamutin kita. Kung ayaw niyang bawiin ang ginawa niya, siya rin ang mahihirapan sa huli. Tumayo ang matanda at kumuha ng mga gamit sa panggagamot. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang gamutan. Kahit nahirapan si Tandang Teryo, ginawa pa rin niya ang lahat para mawala ang bisa ng kulam at barang kay Max. Iba ang paraan niya ng panggagamot. Hindi niya tinatawag o sinasaktan ang mismong mangkukulam. Natutunan niya yun sa namayapa niyang lola at nanay. Hahayaan niyang akalain ng mangkukulam na nasa ilalim pa ng mahika nito ang biktima. Kahit ang totoo ay nakalaya na ito. Lupaypay sa pagod si Max na matapos ang ilang oras na gamutan. Bakas naman sa mukha ni Resty ang pag-aalala sa kapatid. Hayaan muna natin siya magpahinga. Kapag nakabawi siya ng lakas, saka kayo umuwi. May bibigyan rin akong dasal at pangontra para hindi na maulit yan sa kanya. Maraming salamat po. Mabuti naman at magiging okay na ang kapatid ko. Basta nananalig at naniniwala kayo na gagaling. Walang imposible, lalo na sa kanya. Tanghali na nang magising si Max. Halos hindi siya makabangon sa sobrang bigat ng katawan niya. Nang alalayan siya ng kuya niya na maupo, ay saka unti-unting gumiginhawa ang pakiramdam niya. Nang makauwi sila sa bahay ay dali-daling tinawagan ni Max ang nobya para sabihin dito ang nangyari sa kanya sa pagpapagamot niya. Nung unay hindi rin bilib at naniniwala si Maureen sa kagaya ni Tandang Teryo. Pero nang ikwento niya ang tungkol kay Donna na siyang kumukulam at bumabarang sa kanya, ay naniwala naman ang dalaga. Bakit ikaw ang kinukulam at binabarang niya? Kung galit siya sa akin, di ba dapat akong ginawa niya ng ganon? Wala naman siya makukuhang gamit sa iyo eh. Ako na kasama niya. Kahit anong gamit ko pwede niyang kunin para gamitin sa masamang balak niya. Hindi talaga ako nagkamali sa tingin sa babaeng iyon. Mangkukulam pala talaga. Dapat ireklamo siya para matanggal sa trabaho. Muntik ka nang mamatay sa ginawa niya. Hayaan na natin. Naiintindihan ko rin siya kung bakit niya nagawa ang bagay na yon. Pinapatawad ko na siya kahit ang bigat ng ginawa niya sa akin. Hahayaan na lang ba natin? Paano kung ulitin niya sa iba? Kawawa naman ang magiging bagong biktima niya. Ako na lang kakausap sa kanya. Lumipas pa ang 2 araw. Tuloy-tuloy na ang paggaling ni Max. Kumuha siya ng medical certificate at fit to work at pinasa sa trabaho para makapasok na siya ulit. Tuwang-tuwa ang mga kasama niya nang makitang maayos na siya. Unti-unti ring bumabalik sa dati ang katawan at itsura niya. Nagkasalubong sila ni Donna pero umiwas ang babae sa kanya. Halos hindi rin ito makatingin sa kanya. Kakausapin sana ni Max ang babae pero mas pinili niyang hayaan muna ito. Bumalik na sa normal na buhay niya si Max. Paminsan-minsan ay sinusubukan pa rin niyang kausapin si Donna. Pero todo iwas to sa kanya. Lahat ng pag-iwas ay ginagawa nito para lang hindi sila magkaroon ng pagkakataon magkausap. Napansin naman yun ng ibang kasama nila sa trabaho. Sa tuwing tinatanong kung nag-away ba sila, mula ring malinaw na maisagot si Max. Hanggang isang hapon ay nakatsyempo si Max. Pinilit niyang habulin at harangin si Donna. Kailan mo kaya ako papansinin at kakausapin kagaya ng dati? Di naman ako galit sa iyo eh. Pwede ba, Max? Tigilan mo na ako. Baka makita na naman tayo ng girlfriend mo at kung ano na naman ang masamang isipin sa atin. Hindi na yun mag-iisip ng masama. Magbati na kasi tayo. Pansinin mo na ako. Ayaw mo na ba ako maging kaibigan? May kaibigan bang pinagbibintangan namang kukulam at mangbabarang? Nasaktan ako sa paratang mo na yun sa akin. Hanggang ngayon iniisip ko yun lalo na kapag nakikita kita. Patawarin mo na ako kung napagbintangan kita.
Naniniwala naman ako na hindi mo yung kayang gawin sa akin eh. Saka, okay na ako ngayon oh. Kaya alam ko na hindi ka may gawa nito sa akin. Nagkataon lang talaga na tinamaan ako ng trangkaso. Natuwa rin naman ako nung pumasok ka na dahil magaling ka na. O di ba? Saka sa lahat ng katrabaho natin, ikaw lang ang bukod tanging nangungumusta sa akin nung panahon na may sakit ako. Salamat Donna ha. Dahil ramdam ko ang concern at pag-aalala mo nun sa akin. Oo na. Alam mo, ang galing mo talaga mambola, no? Nakakainis ka. Alam ko namang hindi mo ako matitiis eh. Mamaya ka na umuwi. Kumain muna tayo ng mga tusok-tusok dyan. Medyo nagugutom ako eh. Manlilibre ka ba? Oo naman. Ikaw pa ba? Kinabukasan pagpasok ni Max sa trabaho, ay agad niyang napansin si Don ng tila matamlay. Sinalubong niya ang babae at kinumusta. Pagkagising ko kanina, masama ng pakiramdam ko. Uminom naman na ako ng gamot. Tingin ko nauuso to ngayon dahil sa panahon. Dapat hindi mo na pinilit pumasok. Nagpahinga ka na lang sana. Kaya ko namang pumasok. Mas magkakasakit ako kapag nahiga sa bahay. Natigil sa pag-uusap ang dalawa nang tinawag ni James si Donna. Maghapong naging abala sa trabahong lahat. Kapansin-pansin ang pagiging matamlay ni Donna. Bawat galaw nito ay pinanunood ni Max. Kahit papano ay nakaramdam siya ng awa at pag-aalala sa babae. Nang mag-uwian na, ay hinatid niya hanggang sakayan ng babae para masigurong okay ito. Napansin din ni James na nagluluha ang mga mata ni Donna. At medyo mainit na rin ang temperatura ng katawan nito. Eksaktong pagka-uwi ni Donna sa bahay, diretso siyang pumasok sa kwarto niya. Hindi na nga niya nagawang magpalit ng damit. Nahiga siya dahil pakiramdam niya, babagsak na ang katawan niya anumang oras. Binalot niya ang sarili sa kumot at namaluktot. Madaling araw nang maalimpungatan si Donna. Mahapdi ang mga mata niya at nagluluha. Iba rin ang nararamdaman niya. Parang nasa loob ng katawan ng lagnat niya. Masasakit din ang mga binti at braso niya, kaya nahirapan siyang bumangon. Pagtingin niya sa orasan, ay 2:00 na ng madaling araw. Nakakaramdam siya ng uhaw, pero parang walang lakas ang mga paa niya na lumakad para pumunta sa kusina. Tiniis niya ang nararamdaman at nahiga na lamang. Hanggang sa makatulog na naman siya. Hindi na nagtaka si Max ng araw na yun na hindi makakapasok si Donna. Sa itsura pa lang nito kahapon, ay parang tagilid na ang lagay nito. Nag-text siya sa babae para sabihing uminom ng gamot at magpahinga para mabilis na gumaling. Wala siyang natanggap na reply mula rito. Nang magising si Donna ng umagang yon, nararamdaman niyang parang may lalabas sa tiyan niya. Dumukwang lang siya sa gilid ng kama at doon na siya sumuka. Tingin niya ay hindi siya natunawan dahil yung mga kinain niya kahapon ang isinuka niya. Nangihinang muli siyang nahiga at ipinikit ang mga mata. Lalong humapdi yun dahil sa sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng kwarto niya. Sa maghapong yun ay walang ginawa si Donna kundi mahiga. Hindi rin siya kumain dahil wala siyang gana at napapadalas ang pagsuka niya. Puro laway na lang ang isinusuka niya. Kulang na lang pati bituka niya ay ilabas niya. Nang gabing yun, nakatanggap siya ng tawag mula kay Max. Yo, what's up? Kamusta ka na? Hindi na nakapasok ha. Mukhang natuluyan ka na ng sakit. Ganun na nga ang nangyari. Panay ang suka ko tapos parang nasa loob lang ang lagnat ko. Naku, ganyan din ang nangyari sa akin nung nagkasakit ako. Mukhang nahawa ka yata sa akin ha. Hindi naman siguro. Mukhang napapanahon yata talaga to ngayon. Wala kang kasama sa bahay mo, di ba? Kaya mo ba kumilos? Kaya ko naman. Huwag mo kong alalahanin. Magugulat ka na lang kasi bukas baka pumasok na ako. Magiging maayos din ang pakiramdam ko. Sige, basta huwag ka lang magkikikilos para hindi ka mabinat. Kung kailangan mo ng tulong,
Magsabi ka lang sa akin ha. Pwede kitang puntahan dyan para dala ng pagkain at prutas. O kaya kung may gamot kang ipabibili. Maraming salamat sa concern mo. Sige, sabihan kita kapag kailangan ko ng tulong. Sige na, magpapahinga na ako at sumasama na naman ang pakiramdam ko. Nang matapos mag-usap ang dalawa, ay lalong nadagdagan ng pag-aalala ni Max. Alam niya ang pakiramdam na dumaan sa ganong klase ng sakit. Tahimik at malalim na ang gabi pero hindi pa rin dinadalaw ng antok si Donna. Nakatitig siya sa kisame nang biglang may marinig na huni ng palakas sa kung saan. Naisip niya na mukhang uulan kaya nag-iingay ang mga palakas sa paligid. Pero bigla rin niyang naisip na wala namang bukid, ilog o sapa sa lugar nila. Maya-maya pa'y nagulat si Donna nang may bumagsak na 3 malalaking palakas sa kanya. Halos tinalon niya ang kama para makababa lang. Ang lakas din ng sigaw niya at alam niyang narinig yun ng kapitbahay niya. Nang may masmasan ay tiningnan ni Donna ang mga palaka kung nasa kama pa. Pero himalang biglang nawala ang mga yun. Kinusot pa niya ang mga mata at baka dinaraya lang siya ng paningin. Sinilip pa niya ang ilalim ng kama at baka doon tumalon ng mga palaka. Pero wala na talaga. Ano bang nangyayari sa akin? Ganun na ba kalala ang lagnat ko para makakita ng palaka? Pero natatakot na ako ng sobra. Nakakadiri kayang palaka. Nang masiguro na wala ng mga palaka, ay muling nahiga si Donna sa kama. Pinilit niyang matulog at nang makatulog naman, ay dinalaw naman siya ng kakaiba at masamang panaginip. Hinahabol daw siya ng kalahating tao at kalahating ahas. Kahit anong bilis ng takbo niya, ay nasusundan siya ng kakaibang nilalang. Nasa masukal at madilim na gubat siya. Kahit anong sigaw niya, ay wala man lang taong lumalapit para tulungan siya. Ayan na ang ahas at malapit na siyang abutan. Siguradong lilingkisin siya nun kapag naabutan siya. Hinihingal at halos mapugto ang hininga ni Donna ng magising. Tagaktak din ang pawis niya. Para maginhawaan ay inalis niya ang suot niyang damit. Tanging bra lang ang naiwan. Ipinunas niya ang damit na hinubad sa likod at mukha para kahit papano'y gumaan ang pakiramdam niya. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya ganon. Pero nahihirapan pa rin siya sa sitwasyon niya. Lalo't mag-isa lang siya sa tinutuluyang bahay. Kinabukasan hindi na nakatiis si Donna. Tinawagan niya si Max para makisuyo rito. Nagpabili siya ng mga kailangan kagaya ng tubig, gamot, pagkain at prutas. Dahil sa awa sa babae kaya naman sumunod si Max. Bumili na rin siya ng ibang pagkain gaya ng tinapay at biskwit para marami itong imbak na pagkain. Pagdating ni Max sa bahay ni Donna, naabutan niya ang ibang aura ng babae. Halata sa itsura nito ang pamamayat at panghihina. Nangangalumata rin na parang hindi nakakatulog ng maayos. Kumain ka na muna. Ibinili kita ng sopas para mainitin yung tiyan mo. Kain mo na to habang mainit pa. Maraming salamat, Max. Naistorbo pa tuloy kita ngayong araw. Wala eh. Wala ako ibang mapakikisuyuan. Ano ka ba? Wala yun. Nag-aalala nga ako sa'yo kasi hindi ka nagre-reply sa mga text messages ko sa'yo. Baka mamaya kung ano na pala nangyari sa'yo rito. Pasensya ka na kung hindi ako nakaka-reply. Hindi ko kasi kayang tumitig ng matagal sa screen ng cellphone. Sobrang nasisilaw yung mata ko lalo na kapag nasisinagan ng araw. Ano pa bang nararamdaman mo bukod dyan? Saglit na nag-isip si Donna. Iniisip niya kung sasabihin ba niya sa binata ang kakatuwang nakikita niya at ang masasamang panaginip niya. Hindi ko alam kung maniniwala ka pero kagabi, bigla na lang may palakang tumalon sa akin mula sa kisame. Nagtataka ako kung paano nagkaroon ng palaka doon wala namang butas yung kisame nung tinignan ko. Tapos, ang nakakapagtaka pa, bigla namang nawala yung palaka.
Hindi ko alam kung saan nagpunta. Tapos walang katapusang masamang panaginip. Nakakatakot na tuloy matulog sa gabi. Hindi ka rin makakatulog ng maayos. Hindi na nagulat si Max sa mga narinig na kwento mula kay Donna. Lalo lang tumibay ang hinala niya. Na mukhang nagkatotoo na ang sinabi ni Tandang Teryo sa kanya. Ang sabi ng matandang manggagamot, kapag gumaling siya ay babalik at mapupunta sa mismong mangkukulam ang mga naranasan niya noon. Ang panggagamot na ginawa ni Tandang Teryo ay hindi para patayin ang mangkukulam. Pero ibinalik niya ang sumpa na ginawa nito para maranasan din ito ang ginawa nito sa biktima niya. Hindi pa rin makapaniwala si Max na isang mangkukulam o mambabarang si Donna. Wala naman siyang nakitang anumang gamit nito sa pangungulam. Bakit kaya hindi ka pa magpa-check up? Parang malala na yung nararamdaman mo eh. Hindi ka naniniwala sa kwento ko. Ang totoo naniniwala ako. Ganyan na ganyan din ang naranasan ko nang nagkasakit ako eh. Habang maaga pa, mas maigi na magpagamot ka kung saan ako nagpagamot. Siya lang ang alam kong makakatulong sa'yo. Kaninong doktor naman ako magpapagamot? Sa totoo lang, first time lang nangyari sa akin to at nahihirapan na ako. Ayaw ko nang paabutin pa ng ilang araw tong mga nararamdaman ko. Kung naniniwala ka sa mga albularyo, doon ako nagpagamot kaya gumaling ako. Hindi naman ako gumaling sa doktor nung nagpatingin ako eh. Sa albularyo? Naniniwala ka pala sa ganun? Walang mawawala kung susubukan mo. Kung nakikita mo lang ang itsura mo ngayon, baka pati ikaw manibago at matakot. Babalik din sa dati ang itsura ko lalo na kapag gumaling ako. Ikaw ang bahala. Pero pag-isipan mo yung sinabi ko, anytime pwede mo akong tawagan para masamahan kita kay Tandang Teryo. Sige na, papasok na ako. Magpagaling ka ha. Tawag ka lang kapag may kailangan ka pa. Maraming salamat ulit, Max. Mag-ingat kapag pasok mo. Nang makaalis si Max ay nahulog sa malalim na pag-iisip si Donna. Wala naman sigurong masama kung susubukan niyang magpatingin sa albularyo. Baka nga mamaya iba na pala ang sakit niya. Niligpit niya ang mga pinamili ni Max at kinain na rin ng sopas na binili nito sa kanya. Halos maubos niya yon. Dahil halos 2 araw yatang walang laman ng tiyan niya. Araw ng Huwebes, day off yun ni Max. Naisipan niyang sunduin sa trabaho ang nobya niyang si Maureen. Matagal na rin nang huli silang lumabas. Hindi nagtagal ay nakita ni Maureen ang nobyo na matyagang naghihintay sa kanya. Anong naisipan mo at sinundo mo ko ngayon? Wala naman. Namiss lang kita. Tara, kumain muna tayo bago umuwi. May kukwento ako sa'yo. Pagdating sa restaurant na madalas nilang kinakainan, ay excited si Max na ikinuwento kay Maureen ang nalaman niya nung pumunta siya sa bahay ni Donna. Bakit hindi ko alam na nagpunta ka ron? Ikaw talaga hindi ka nagpapaalam. Paano kung may ginawang masama sa'yo ang babaeng yon? Ano naman ang magagawa niya? Kung nakita mo siya, hinang-hina ang tsura niya. Hirap pa nga maglakad eh. Naaawa lang din ako sa kanya noong time na yon. Sabi mo ganun din ang nangyari sa'yo nung nagkasakit ka. Parang sinasabi mong may kumukulam din sa kanya. Parang ganun na nga. Pero ang sabi ni Tandang Teryo, babalik daw sa mangkukulamang mismong ginawa niya sa biktima niya. Kaya nalaman ko na ang totoo, na siya talagang kumulam sa akin. Nahiya lang sigurong umamin. Alam mo kung bakit ka kinulam nun? Kasi may gusto sa'yo ang babaeng yun. Akala siguro niya kapag kinulam ka niya, maaagaw ka niya sa akin. Hindi naman siguro. Ikaw talaga. Kung ano-ano na lang talaga pumapasok sa utak mo. Naglalagay ka pa ng mali siya dun sa tao. Babae rin ako, alam ko kung anong nararamdaman niya. Yung mga hawak at tingin pa lang niya sa'yo eh. Alam na alam ko na. Kaya nga nasabunutan ko yun eh. Huwag na natin pag-usapan ng tungkol dyan. Ibinabalik mo na naman eh. Mamaya mag-aal ka na naman sa akin. Nakalipas na yun. Kaya ibaw na natin sa limot. Pagkatapos kumain at magkwentuhan, inihatid na ni Max si Maureen sa bahay nito.
Hindi na siya nag-abalang pumasok pa sa loob para makapagpahinga ang nobya. Gusto na rin niyang makauwi para makapagpahinga rin. Eksaktong lumapat ang likod ni Max sa malambot niyang kama nang tumunog naman ang cellphone niya. Pangalan ni Donna ang nabasa niya. Hello, Max. Nakapag-isip-isip na ako. Bukas samahan mo ako dun sa albularyong sinasabi mo. Magpapagamot na ako sa kanya. Talaga? Mabuti naman at pumapayag ka na. Gusto ko nang gumaling, Max. At naniniwala ako sa'yo na siya ang makakatulong sa akin. Bukas susunduin kita dyan ng tricycle para hindi ka na mahirapang maglakad. Hintayin mo na ako bukas. Kailangan maaga tayo. Dahil maraming taong nagpupunta ron para magpagamot. Mas mainam na mauna tayo sa pila. Sige, Max. Hihintayin kita bukas. Nang matapos ang pag-uusap ng dalawa, ay tinawagan ni Max si Mori para ibalita rito ang naging usapan nila ni Donna. Nagpresentang sumama si Maureen para makita niya kung paanong paraan ng panggagamot ang gagawin sa babae bukas. Hindi naman tumanggi si Max. Mas gusto nga niyang kasama ang nobya para malaman din ito ang lahat ng katotohanan bukas. Eksaktong 8:00 ng umaga nang makarating ang tatlo sa bahay ni Tandang Teryo. Naabutan nila ang matanda na taimtim na nagdarasal. Nang makita sila ay agad silang inasikaso. Bago natin simulan ng panggagamot, gusto ko lang nasagutin mo ng totoo at tapat ang mga itatanong ko sa iyo. Para magamot kita at mapagaling, ay kailangan mong manalig at manampalataya na ikaw ay gagaling. Opo, nananalig po ako na mapapagaling niyo ko. Itatanong ko lang, Iha, kung ano ang nag-udyok sa iyo para gawin mo na masama si Max. Alam mo naman siguro kung ano ang pinupunto ko. Bakit mo siya ginamitan ng itim na mahika? Napayuko si Donna at hindi napigilang tumulo ang mga luha. Hindi ko naman po alam na isang uri ng black magic ang nagawa ko. Nakita at nabasa ko lang yun sa internet. Umagaw ng atensyon ko dahil ang sabi doon, gayuma raw ang ritual na yun. Ako naman nauto-uto dahil ginusto ko subukan sa kanya kung gagana, kaya ginawa kong ritual. Yung pala hindi naman gayumang nagawa ko. Kaya nga nagtataka ako na para hindi naman gumana sa kanya ang ginawa ko. Hindi man lang siya nahumaling o nagpakita ng interes. Pagkusay nagkasakit siya ng malala. Max, patawarin mo ako sa nagawa ko sa'yo. Inaamin ko na nagkagusto talaga ako sa'yo nun. Dahil napakabait mo sa akin at feeling ko, iba ka sa mga lalaki ng loko nun sa akin. Kahit ginawan kita ng masama, heto ka at tinutulungan mo pa rin ako. Maureen, pasensya ka na kung nagawa ko ang bagay na yun sa boyfriend mo. Inaamin ko na naging makasarili ako. Sana mapatawid mo rin ako. Sobrang pinagsisisihan ko na ang ginawa ko sa inyo. Hindi alam ni Max at Maureen kung paano magre-react sa mga revelasyong inamin nito sa kanila. Hindi sila makapaniwala ng dahil lang sa gayuma ay muntik nang malagay sa alanganin ang buhay ni Max. Wala na sa akin yun. Yun lang naman ang gusto kong marinig dati pa eh. Gusto ko lang naman na aminin mo kung ano ang ginawa mo. Kahit hindi mo sabihin, alam ni Tandang Teryo kung sino nagbigay ng sakit sa akin. Natatakot lang akong aminin sa'yo nung time na tinanong mo ko. Ang bala ko pa nga nun, itatago ko tong ginawa ko. Hanggang hukay babaunin ko at walang kahit sinong makakaalam. Pero totoo palang kasabihan, walang lihim ang hindi nabubunyag. Kayo na nabigyan na ng linaw ang lahat, lalo na sa iyo, Max. Umpisa na natin ang panggagamot sa kanya. Sige po, kayo na pong bahala sa kanya. Hindi nagtagal ay inumpisahan na nga ni Tandang Teryo ang gamutan kay Donna. Nung unay nakikiramdam pa ang dalaga, hindi niya maintindihan ang mga binibigkas na salita ng matanda. Hanggang unti-unti ay nakakaramdam na ng panghihina si Donna. Hindi na niya namalayan ang nangyari. Dahil bumigay ang katawang lupa niya at bumagsak siya sa sahig. Mabuti na lang at nasalo siya ni Max. Inihiga siya sa sofa na naroon habang patuloy pa rin sa panggagamot si Tandang Teryo.
Tahimik lamang na nakamasid si Maureen. Yun ang unang beses na nakasaksi siya na kung paano nanggagamot ang isang albularyo. Makalipas ang 2 oras, ay natapos din sa wakas sa panggagamot si Tandanterio. Baka sa matanda na napagod, hindi biro ang ginawa niya dahil malakas na elementong natawag ni Donna. Ilang sandali pa ay nagising na si Donna. Gustuhin man niyang bumangon pero pinigilan siya ng matanda. Magpahinga ka na muna dyan, Iha. Mahina ka pa. Bawiin mo muna ang lakas mo bago ka umuwi. Ipinikit ni Donna ang mga mata at ilang sandali lang ay muli siyang nakatulog. Binantayan naman na magkasintaan si Donna hanggang magising ito. Magaling na siya ngayon. Sana wag na niyang ulitin gawin ang tungkol sa gayuma na yan. Kaya mahirap din basta maniwala sa mga nababasa sa internet eh. Basta ako, hindi ko kailangan manggayuma para lang may magkagusto sa akin. Kung talagang mahal ka ng lalaki, kahit ano o sino ka pa, mamahalin ka niya. Parang ako. Kahit gaano kalakas ang topak mo minsan, hindi magbabagong pagmamahal ko sa'yo. Che, napaka-corny mo naman. Natigil sa harutan ng dalawa nang magising si Donna. Dahan-dahan itong bumangon at umupo. Nakangiti itong humarap sa kanila at bakas ang maaliwalas na aura nito. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin dito. Kulang ang salitang salamat sa ginawa niyo. Kahit na ginawan ko kayo ng masama, magsisilbing aral na sa akin to. At sana ituring mo pa rin akong kaibigan. Huwag kang mag-alala. Dahil wala na akong balak na agawin ka pa kay Maureen. Matagal na kitang napatawad. Wala na sa akin yung tungkol dito. Sana sa pag-uwi natin, kalimutan na natin tungkol dito. Hanggat maaari, huwag na natin pag-usapan. Ibaw na natin sa limot ang lahat na parang hindi ito nangyari sa atin. Makalipas ang kalahating oras, nang masiguro ni Tandanterio na maayos na ang lagay ni Donna, ay binigyan niya ito ng dasal at pangontra para maging proteksyon nito. Abot-abot naman ang pasasalamat ni Donna sa matandang albularyo. Dahil kung hindi rito, ay hindi siya gagaling. Wala sa akin ang Matyagang naghihintay si Maureen sa labas ng